Mula kay Extraordinaryo, mga kapatid, Vatican Secrets Part 1. So hindi na sikreto to ngayon pag mailalantad na sa atin, no? Ang mga nakakagimbal na sikreto ng Vatican, extraordinaryo mga tol. Alamin natin to, bigyan natin to ng reaction video. Pero disclaimer lang mga kapatid, disclaimer lang, hindi lahat ng mga mapapanood natin dito ay sinasang-ayunan natin o pinapatotohanan natin o pinasisinungalingan natin. Hindi tayo magka-claim ng ganon mga kapatid, no? Do your own research, tayo ay magbibigay lamang ng reaction and commentary. Alright, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Extraordinaryo. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. Ano ang gagawin mo kung malaman mo na ang mga bagay na itinuturing mong tama at totoo ngayon ay posibleng maging mali sa hinaharap? At paano kung malaman mo na may mga nakagigimbal na bagay sa mundo na matagal nang inililihim sa mga tao? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Ang Vatican City o ang Vatican ay ang pinakamakapangyarihan pagdating sa impluwensya ng relihiyon sa sanlibutan. Tama. Subalit kaakibat ng kapangyarihang hawak nito ay ang mga sikreto na kanilang pinakatatago upang ang kapangyarihan ay mapanatili sa kanilang mga kamay. Ang una sa mga lihim ng Vatican ay ang mga tinanggal na libro sa Biblia. Ang mga orihinal na libro ng Biblia ay nakasulat sa salitang Hebrew. Subalit sa paglipas ng panahon, ito ay isinalin sa wikang Griego at isinalin din sa wikang Latin at kalaunan ay isinalin ito sa wikang Ingles. Ang orihinal na Biblia ay binubuo ng 81 libro. Subalit ang 15 sa mga ito ay inalis ng Vatican. Kung kaya't binubuo na lamang ng 66 na mga libro ang Biblia ng mga Katoliko. Ang mga tinanggal na libro sa Biblia ay tinatawag na Apokripa. At ito ay nangangahulugang hidden o nakatago. Ang mga librong ito ay ang mga sumusunod: 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch and the Epistle of Jeremy, Song of the Three Holy Children, Story of Susanna, The Idol Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, 1 Maccabees, 2 Maccabees, at ang Book of Enoch. Bago alisin ang 15 librong ito, ang spelling ng pangalan ni Jesus ay Jesus. At kung hindi binago ng simbahan ang pagbigkas ng pangalan ni Jesus, ang tunog nito ay Yahushua. At sa mga hindi nakakaalam, tinanggal ang mga librong ito sapagkat ang mga ito ay hindi tumutugma sa istoryang nais palabasin ng Vatican. Ang pangalawa sa mga lihim ng Vatican ay ang impluwensya ng mga alien o mga extraterrestrial. Okay. So, doon muna tayo sa Bible, no? Hindi natin alam yung mga bagay na ganyan, mga tol. Ang alam ko, ang Bible na ginagamit ng Katoliko, yun din ang Bible na ginagamit ng ibang mga relihiyon, no? Maliban lang sa Islam kasi meron silang Quran. Tapos sa ibang mga religion naman na basta hindi Kristiyano, no? Kasi yung mga Kristiyano, yun yung mga naniniwala kay Jesus. 'Di ba? Naniniwala sa Diyos Ama. 'Di ba? Naniniwala yung gumagamit mismo ng Bible. No, so yun ang ginagamit natin, pare-pareho lang, iba't ibang version lang, may King James version, may Lamsa version, may Tagalog, may Magandang Balita, iba-iba pero depende sa pagkakasalin kung ano yung pinaka malapit o yung pinaka nagbibigay ng mas mahusay na paliwanag na nalalapit doon sa original na Bible. So hindi tayo eksperto pagdating sa mga mga bagay na ganyan. Pero kung ikaw tatanungin, naniniwala ka ba na may mga book? Kasi sabi nga 'di ba, kung walang apoy, o kung walang usok, walang apoy, 'di ba? Parang ganoon. Walang usok, walang apoy. So naniniwala ka ba yung mga tinanggal na 'yon ay dahil hindi tumutugma doon sa turo o sa istorya na gustong palabasin daw ng Roman Catholic, mga kapatid? Well, nasa sa iyo yung pagpapasya dyan. Pwede ka mag-comment, mga kapatid. No, tuloy natin. Dito naman tayo ngayon sa usaping alien. Lihim ng Vatican ay ang impluwensya ng mga alien o mga extraterrestrial. Noong 1920s ay nagkaroon ng access ang isang Russian professor sa Vatican Secret Archives. At dito ay kanyang nakita ang patungkol sa impluwensya ng mga alien sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Ehipto, Mayan Civilization, at ang sibilisasyon ng Mesopotamia. Nabasa rin nito ang patungkol sa paggamit ng mga nuclear weapons sa sinaunang panahon, na siyang tumunaw sa sibilisasyon ng Babylon.
Ngunit sa kasamaang palad ay walang maipakitang matibay na ebidensya ang Russian professor tungkol sa kanyang mga sinabi, sapagkat hindi niya naitakas ang mga dokumentong ito palabas ng Vatican. Yun lang. Subalit sa panahon ngayon ay mayroon ng naglalabasan ng mga ebidensya na nagpapatunay na may koneksyon nga ang mga alien sa mga sinaunang tao at sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang pangatlo sa mga lihim ng Vatican ay ang tungkol sa Three Secrets of Fatima na tinalakay natin sa mga nakaraang video. Ito ay tungkol sa di umano'y aparisyon ng Birheng Maria, na kung saan ipinaabot umano ng Birheng Maria sa tatlong bata ang tatlong mensahe para sa sangkatauhan. Binisita umano ng 6 na beses ng aparisyon ng Birheng Maria ang tatlong bata na si Lucia Santos at ang magkapatid na Jacinta at Francisco Marto noong May 1917 hanggang October 1917. Ang dalawang mensahe ng Birheng Maria ay ibinahagi ni Lucia noong 1941. Ang pangatlong mensahe naman na isinulat ni Lucia ay kinuha at itinago ng Vatican at dapat lamang umano itong buksan sa taong 1960. Ngunit sa taong 1960 na kung saan inaasahan ang pagbubukas ng pangatlong sikreto sa mamamayan ay biglang nagdesisyon ang Vatican na hindi kailanman dapat pang malaman ng publiko ang pangatlong sikreto. Makalipas ang 40 taon ay isinapubliko ni Pope John Paul II ang pangatlong mensaheng ito. Subalit marami ang naniniwala na ang pangatlong sikretong ibinahagi ng Vatican ay hindi ang totoong mensahe na isinulat ni Lucia. Sapagkat bakit raw hindi ito ibinahagi noong 1960 at ang totoong mensahe na isinulat ni Lucia ay maaaring may koneksyon sa mga alien. Panoorin ang kabuoang istorya patungkol sa Three Secrets of Fatima upang mas maintindihan mong mabuti kung bakit ang pangatlong mensaheng ito ay may koneksyon sa mga extraterrestrial. Ang pang-apat sa mga lihim ng Vatican ay ang tungkol sa UFO sa Vatican City. Noong taong 2007, isang kulay kahel na UFO ang nasilayan ng mga tao na lumilipad sa ibabaw ng St. Peter Basilica. Subalit ang mga balita patungkol dito ay mabilis na nawala at nakalimutan ito ng mga tao. Marami ang nagsasabi na matagal nang mayroong koneksyon ng Vatican sa mga alien. At ang nangyaring ito noong 2007 ay isa sa mga patunay dito. Posible umanong may sakay na alien ang UFO na ito at makikipag-usap ito sa Santo Papa. O posible rin na ang Santo Papa mismo ay isang alien. Ngunit ito, Napakaano ng utak ng tao talaga, no? Napakalikot. Very creative, no? Napakalupit. ay sinasabi lamang ng karamihan at hindi maaaring paniwalaan ng 100% hanggat walang matibay na ebidensya. Correct. Marahil ang mga bagay na alam ng Vatican patungkol sa mga alien ay kanilang inililihim sa mga tao upang hindi bumagsak ang simbahan at ang mga relihiyon. Ang panglima sa mga lihim ng Vatican ay ang Lost Gospel of Mary Magdalene. Marami ang nagsasabi na mayroon umanong patunay na si Hesukristo ay nagkaroon ng relasyon kay Mary Magdalene at nagkaroon umano sila ng mga anak. Nakasulat umano sa sinaunang kasulatang ito ang kwento ng buhay ni Hesukristo sa loob ng 30 taon sa gitna ng kanyang pagkabuhay at pagkamatay na nakasulat sa Biblia. Kung totoo man ito ay nakakabahala ito sa paniniwalang Kristyanismo at lalong-lalo na sa Katolisismo. At dahil dito ay natural lamang sa Vatican na pabulaanan ang Gospel of Mary Magdalene at sabihing ito ay hindi lehitimong kasulatan na dapat isama sa Biblia. Sapagkat sa kasulatang ito ay namuhay ng makamundo si Hesukristo at hindi banal. Taliwas sa istoryang alam ng karamihan at mga Kristiyano. Ang mga tinaguriang Vatican Secrets ay talagang kontrobersyal at makakapagpatayo ng balahibo ng sinumang makakarinig sa mga kwentong ito. Pero bakit yung bakit yung pag-aasawa, 'di ba? Kung sakali, no? Bakit iaalis ng Vatican yun yung nagkaroon man ng asawa si Jesus? Kasi ang pag-aasawa, mga tol, ay ang Panginoong Diyos ang niyan, nagbiyaya niyan sa atin, 'di ba? Unang mag-asawa si Adan at Eva, 'di ba? Ang Panginoong Diyos nga ang unang-unang nagkasal 'di ba? So paano magiging makamundo yung bagay na ganyan, 'di ba? Dahil iniisip nila may nagnasa din sa babae ang Panginoong Hesus. So ibig sabihin pala, kapag kayo'y nagtalik bilang mag-asawa is kasalanan 'yun, no? Parang kasalanan 'yun. So kailangan talaga as in wala kang nasa isip, 'di ba? O dahil gustong palabasin na dapat ang mga pare o ang mga alagad ng Diyos ay hindi dapat nag-aasawa. Kaya pala yung mga pare walang asawa kasi dapat nakafocus lang sila sa gawaing para sa Diyos. Pero alam nyo ba, nakalagay din sa Bible, nakalagay din sa Bible, ano-ano ba yung mga aral ng demonyo? Ano ba yung mga aral ng demonyo? Huwag kang kakain ng karne, aral ng demonyo yun. Huwag kang mag-aasawa, aral din ng demonyo yun, mga tol.
'Di ba? Kung iisipin mo kung sila ang gumawa nitong Bibliang 'to, 'di ba dapat inalis din nila 'yon para hindi kontra doon sa mga pare na walang asawa, na hindi nag-aasawa. Kasi nga nakalagay sa Bible mga tol bawal mag-asawa. Para sa mga nagtatanong 'no, anong talata sa Bible yung sinasabing aral ng demonyo 'yon, eto papakita ko sa inyo. Eto hinanap ko na lang sa sa Google, sa unang Timoteo 4:1-5. Ayan, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ano ba yung mga tinuturo ng mga demonyo? Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. At ang ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Pero sagutin ko muna dahil baka may magsasabi, baka mga iglesia ni Cristo hindi kumakain ng dugo, nilinis naman pala lahat. Kasi ang dugo ay hindi ginawa bilang pagkain, okay? Hindi siya kasama sa pagkain. Ang sabi rito, lahat ng pagkain ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. Walang problema kung ang dugo ay pagkain. Ang problema, hindi nga siya pagkain, mga tol. So alisin na natin yung usapan na yun. So balik tayo rito. 'Di ba? Sabi nga dito ang Catholic daw ang gumawa o nag-compile ng iba't ibang mga book doon sa Bible. So kung inalis nila yung Mary Magdalene dahil nga daw makakasama daw yun sa image ni Jesus kasi nagkaroon ng asawa si Jesus, 'di ba? Hindi naman makakasama siguro sa image ng isang tao kung mag-aasawa siya kasi Diyos nga ang nag-uutos na mag-asawa ang tao, 'di ba? Sino ba ang nagbabawal mag-asawa? Ito, malinaw rito. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ano-ano yun? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. So kung meron kang relihiyon na pinagbabawal ang pag-aasawa, hindi aral ng demonyo yun, di ba? So yun lang mga kapatid, no? So yun lang naman ang ating naging reaksyon doon sa videong pinanood natin. Kung meron kayong maidadagdag na comment, huwag niyong kakalimutan, comment lang kayo sa baba. No? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.